Ito lang? Pinapunta mo ako dito para lang sa kakarampot na pera na to? Pasensya ka na, love. Naipadala ko na kasi yung ibang sahod ko sa kapatid ko eh. Hindi ko kasi matiis. Nasa ospital ang anak niya. Kailangan na kasi maoperahan sa lalong madaling panahon. Mas mahalaga pa ba ang kapatid mo kesa sa akin? Aba, kung ganun rin pala, bakit pa natin pinatatagal ang relasyon na to? Love naman, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, no? Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Gagawa ko ng paraan na madagdagan ko yung pera na binigay ko sa'yo. Alam mo kasi na kailangan ko rin ng pera para sa tuition fee ko. Inuna mo pa talagang iba kesa sa akin. Hindi na to mauulit. Bukas na bukas din eh, may pera na akong hawak. Ay, pasensya na kung napagtaasan kita ng boses ha. Mainit lang kasi ang ulo ko eh. Okay lang yun. Naiintindihan naman kita eh. Alam kong nag-aalala ka na baka hindi ka makabayad ng tuition fee mo. Alam mo naman na 2 taon na lang ang bubunuin ko. Makakatapos na ako. Para din naman sa atin to eh. Alam ko naman yun eh. Kaya nga lahat gagawin ko makatapos ka lang. Eh paano yan? Hindi na tayo makakakain sa labas dahil wala ka ng pera dyan. Meron pa naman kaya lang pang fast food na lang to. Ayos lang. Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Kawawa naman ang love ko. Tara na munang kumain bago kita ihatid sa inyo. 2 taon nang magkasintahan ng anak ko at si Melody. Ni minsan hindi pa siya ipinapakilala sa amin ni Ariel. Naniniwala naman kasi ko sa dahilan ng anak ko na abala lang ang kanyang nobya. Dahil sa pagkakaalam namin estudyante ang dalaga. Bakit ngayon ka lang? Siguro nagkita pa kayo ni Melody, no? Oo. Binigay ko yung pang tuition fee niya. Kulang pa nga eh. Kailangan ko pa makahanap ng pera. Pambihira ka naman, Insan. Girlfriend mo pa lang siya. Pero kung gastusan mo daig pa asawa. Doon na rin kami papunta. Kapag nakatapos siya, magpapakasal na kami. Walang katiyakan yan. Marami ang pwedeng mangyari. Hindi mo dapat ibinuhos lahat sa kanya. Baka sa uli masaktan ka lang. Pabayaan mo na ako, kuya, sa mga diskarte ko sa buhay. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Ano na lang ang sasabihin niya kapag nalaman niya mga ginagawa mo? Huwag mo na lang sabihin sa kanya. Bala ko kasing ipakilala si Melody sa kanila kapag nakatapos na siya ng pag-aaral. Para ka talagang ginayuman ng babaeng yun. Hindi naman siya maganda para pagtuunan mo ng pansin. Nadala lang ng makeup eh. Maganda na para sa'yo. Hindi lang naman ako sa ganda tumitingin eh, kundi sa ugali ng isang babae. Ugali baka mo? Sa kwento mo pa lang hindi na mabait ang babaeng yun eh. Nagagalit kapag hindi mo na pagbibigyan ng gusto. Magsyota pa lang kayo, ina-under ka na niya. Hindi naman lagi. Tsaka marami lang kasi siyang iniisip na problema, kaya madalas mainit ang ulo. Ewan ko sa'yo. Bulag ka nga talaga sa pagmamahal mo sa girlfriend mo. Sana nga mali ako nang iniisip tungkol sa kanya. Mali ka talaga. Dapat kasi nakikipagrelasyon ka na rin para hindi ako nakikita mo palagi. Hindi yan ang priority ko sa buhay, no? O baka hindi nakatadhana sa akin na magkaroon ng sariling pamilya. Iba pa rin kapag meron kang minamahal. Inspirasyon mo sa lahat ng ginagawa mo. Sakit lang sa ulo mga babae. Ilang beses ko na yung napatunayan. Hindi naman lahat. At saka kasama sa nagmamahal ang masaktan. Ibig bang sabihin yan, handa ka na masaktan ni Melody? Malabong masaktan ako ni Melody. Mahal niya ako. Ay nako, wala na akong masabi. O sige, papasok na ako sa trabaho. Panggabi kasi ako ngayon eh. Parehong security guard ang anak ko at ang pinsan niyang si Jake. 35 anyos na ang pinsan niya pero hanggang ngayon wala pa ring pamilya. At ang bahay na tinutuluyan nila ay sa kanya rin. Noon pa man mabigat na ang loob ni Jake sa girlfriend ni Ariel. Hindi naman niya may paliwanag kung bakit. Matagal na tayo pero napapansin ko na hindi pa rin ako gusto ng pinsan mo. Huwag mo na lang pansinin si Kuya Jake. Ganun talaga yon kahit kanino. Ilang beses na kasing nabigo sa pag-ibig eh. Kaya wala nang tiwala sa babae. Kaya naman pala. Bala ko sana siyang ipakilala sa kaibigan ko eh.
Malay mo, mawala ang pagiging suplado niya. Sige, babanggitin ko sa kanya kapag nakauwi ako. Kailan mo kaya ako yayayain sa bahay ninyo? Pasensya ka na ha. Sa pinsan ko kasi ang bahay na yun. Hindi ako pwedeng basta magpapunta doon. Pasalamat na nga lang ako at libre na ako sa lahat. Di ba pareho lang naman kayong security guard ng pinsan mo? Bakit parang mas nakakaangat yata siya kaysa sa'yo? May 2 ate siya na nasa ibang bansa. Suportado nila ang pinsan kong yun. Swerte naman pala ng pinsan mo. Sinabi mo pa. Katunayan nga niyan. Yung mga chocolate na binibigay ko sa'yo, padala yun sa kanya ng mga kapatid niya. Kung mag-aasawa pa lang ang pinsan mo, swerte ng babaeng yun. Aba, wala na siyang hahanapin pa sa Kuya Jake mo. Bukod sa magandang lalaki na, mapera pa. Nagkataon lang na may sumusuporta sa kanya. Kahit pa. Siguro sa kanya ka laging tumatakbo kapag nagigipit ka. Oo naman. Hindi naman kasi siya madamot eh. Ang laki pa nga ng utang ko sa kanya. Sabi lang niya, tsaka ako na lang bayaran kapag nakaluwag-luwag na ako. Sana naman sa susunod may pagpaalam mo sa pinsan mo na dun tayo sa kanila tumambay. Napapagastos ka pa kasi kapag lumalabas tayo eh. Susubukan ko magpaalam pero ayokong mangako ha. Sana naman makumbinsi mo siya. Gusto ko rin kasing makita ang loob ng bahay na tinutuluyan nyo eh. Simple lang naman ang bahay ng pinsan ko eh. Wala nga halos gamit. Ayaw niya kasi na may nakatambak na gamit tapos hindi naman gagamitin. O ganun pala na wala ka naman binabayaran. Dapat mas malaki ang nabibigay mo sa akin. Bakit parang lagi ka pa rin kapos? Maliit lang kasi ang sahod ko kumpara sa pinsan ko. Sabi nga niya lumipat na ako ng agency. Bakit hindi mo gawin? Baka kasi abutin ng ilang buwan kapag lumipat ako ng agency. Di ba kailangan mo ng pera? Sigurado, malaki na ang naipon niya samantalang ikaw, niwala yatang bank account. Halos sa'yo lang naman nauubos ang sahod ko eh. Nanunumbat ka na ba? Sinasabi ko lang na kahit wala akong ipon, sa'yo naman napupunta ang sahod ko. Paano yan? Meron sana akong gustong bilhin na bag. Meron na lahat ng kaibigan ko ako na lang ang wala. O sige, sa sahod ko, bibilin natin ang bag na gusto mo. Talaga bang bibilhin mo yun para sa akin? Oo naman. Ayoko naman na nahuhuli ka sa mga kaklase mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Lahat ginagawa mo para sa akin. Naabutan ni Jake ang anak ko sa bahay na parang malalim ang iniisip. Tinapik pa niya ito sa balikat para lang malaman nito na nakauwi na siya. Ang lalim ng iniisip mo ah. May problema ba? Iniisip ko kasi na lumipat ng agency. Alam mo naman na mababa lang kasi ang sahod ko eh. Kung lilipat ka, magsisimula ka na naman. Baka abutin ka pa ng ilang buwan bago ka matawagan. At saka, malaki naman ang sahod mo ah. Kulang na kasi yung sinasahod ko eh. Ilang buwan na nga rin akong hindi nakakapagpadala kay inay. Mabuti na nga lang, may sariling bukid si na inay at alagang baboy sa atin. Kung sa sarili mo lang kasi napupunta ang sahod mo, sobra-sobra pa yan. Ano ka ba? Ikaw na nga sumasagot sa pagpapala sa sota mo. Pati ba naman luho niya ikaw pa rin ang gagastos? Wala naman kasi siyang malalapitan eh. Dapat kasi nag-working student na lang siya. Gusto pala niya mag-aral eh. Mahihirapan siya dahil siya rin naman ang gumagawa sa kanila. Kahit na ano yata ang sabihin ko na kontra kay Melody, lagi mo pa rin siyang ipagtatanggol. Siyempre naman, girlfriend ko siya eh. Siya nga pala may sasabihin ako sa'yo. Naaprubahan na yung hinihingi kong vacation leave sa opisina. Talaga? Saan mo naman balak pumunta? Uuwi ako sa atin. Doon muna ako ng ilang araw. Mabuti ka pa may panahon para magbakasyon. Sa loob ng ilang taon, ngayon lang naman ako makakapagbakasyon. Bakit sa probinsya pa natin? Kaya mo naman pumunta sa ibang lugar ah. Mas gusto ko sa probinsya natin. Ang bala ko lang naman talaga ipahinga, hindi naman pamamasyal. Mabibisita ko na rin ang bahay namin doon. Sana balang araw magawa ko rin yan. Magagawa mo rin to sa tamang panahon. Wala ka bang ibibilin? Ikumusta mo na lang ako kay inay at sa mga kapatid ko. Sige. Dadala na lang kita ng pasalubong. Insan, meron din pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun?
Kasi gusto ni Melody na pumunta rito sa bahay. Sabi ko, ipagpapaalam ko muna sa'yo. Alam mo naman na kahit noon pa ayoko may ibang tao rito sa bahay. Kaya pasensya ka na, Insan. Hindi pwedeng pumunta rito si Melody. Sana maintindihan mo ko. Ayos lang. Wala naman akong karapatan para ipilit ang gusto ko eh. Kailan nga pala ang alis mo? Bukas na rin. Ayusin ko na nga mga gamit ko ngayon eh. Maaga kasi akong aalis. Nagising si Ariel na wala na ang pinsan niya. Tinawagan naman niya si Melody para ipaalam na hindi to pumayag na pumunta siya ron. Para namang batang nagmaktol ng nobya. Mata pobre naman pala ang pinsan mong yun eh. Hindi naman. Ayaw lang niya talaga na may ibang tao na pumupunta sa bahay niya. Pribadong tao kasi siya. Kaya pala tumandang binata na lang ang pinsan mo eh. Kasi ganun ang ugali niya. Irespeto na lang natin ang gusto niya. Tsaka bahay niya naman yun eh. Oo na. Hindi ko na ipipilit ang gusto ko. Kung gusto mo, doon na lang tayo sa bahay niyo. Hindi rin tayo makakapagpahinga doon. Alam mong napakarami namin sa bahay. Ilang pamilya na kami doon, no? Kung may pera lang sana ako eh. Gusto kong bumukod na lang. Saka mo na isipin ang pagbukod kapag nakatapos ka na. Ay, matagal-tagal pa ang bubunuin ko sa college. Sana makatagal ako. Huwag kang susuko basta-basta. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Ikaw na lang ang nagpapalakas ng loob ko eh. At yung pangako natin sa isa't isa. Salamat naman at naalala mo pa ang pangako natin. Kapag nakatapos ako, maghahanap ako ng trabaho at kapag nakaipon, tsaka tayo magpapakasal. Akala ko ba kasal muna bago ka maghanap ng trabaho? Gusto ko rin sana yun. Kaya lang, kailangan din ako ng pamilya ko. Tutulungan ko muna sila. Di ba, makakapaghintay ka naman? Oo naman. Pero sana hindi ganun katagal ang paghihintay ko na naman sa'yo. Mabilis lang lumipas ang panahon. Mamamalayan na lang natin eh. Tapos na ako sa obligasyon ko sa pamilya ko. At sabay natin haharapin ang buhay na pinapangarap natin. Sa totoo lang, kaya gusto ko na rin na magpakasal tayo para mapatunayan ko sa kanila na mali ang iniisip nila. Ano naman ang iniisip nila tungkol sa akin? Baka daw ginagamit mo lang ako para makuha mo ang gusto mo. Lagi kitang pinagtatanggol sa mga katrabaho ko at kakilala. Ganyan din ba ang palagay ng pinsan mo sa akin? Oo, ilang beses na rin niya akong sinabihan na hiwalayan ka na. Baka daw kasi iwan mo lang ako kapag nakatapos ka na. Pero mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Huwag kang makikinig sa kanila. Mas ikaw ang nakakakilala sa akin. Alam mong mahal kita at hindi ko magagawang basta ka nalang iwan. Yun nga sabi ko sa kanila eh. Parang gusto kong kausapin ang pinsan mo para magkalinawan kami. Huwag mo na lang siyang pansinin. Wala na kasi siyang tiwala sa babae kaya tingin niya sa lahat puro manloloko. Pwes, ibahin niya ako. Kakausapin ko lang siya. May gusto lang ako linawin sa kanya. Hindi mo rin siya makakausap kasi nasa bakasyon siya. Umuwi muna siya sa probinsya namin. Ibig mong sabihin ikaw lang ngayon sa bahay niyo? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kung iniisip mo na pwede ka na pumunta sa bahay, nagkakamali ka. Mahirap na. Baka malaman ni Kuya Jake. Bakit? Ipapaalam mo ba sa kanya? Kahit na. Malaki ang paggalang ko sa pinsan ko. Hindi ako gagawa ng isang bagay na balang araw babalik din sa akin. Kahit nagmamatigas si Ariel, sa huli napapayag din siya ng nobya. Nagtatampo na kasi si Melody. At nagbanta pa na hindi nakakausapin muli ang anak ko. Ang laki naman pala ng bahay ng pinsan mo. Yun nga lang, kulang sa gamit. O di ba sabi ko sa'yo, hindi mahilig bumili ng gamit ang pinsan ko. Saan ang kwarto niya dito? Yung nasa kanan at yung nasa kaliwa naman, yun ang sa akin. Uy, saan ka pupunta? Titignan ko lang ang mga kwarto. Huwag kang pumasok sa kwarto ng pinsan ko. Titignan ko lang ang nasa loob. Buti hindi nakalak. Ano ba kasi titignan mo rito? Ang laki ng kwarto niya at ang linis Ayaw kasi nun na magulo at marumi kaya araw-araw siya naglilinis. Mabuti pa lumabas na tayo rito.
Ang dami niyang sapatos oh. Yung iba nakakahon pa. Tsaka mga damit. Binibigyan ka ba niya ng mga gamit niya? Oo naman. Halos magkasimpa lang kami kaya yung mga pinaglumaan niya sa akin napupunta. Mahal ang mga to kapag binenta. Hindi niya ibebenta ang mga yan dahil mga kapatid niya bumili ng mga yan. Ang iba nga galing pang ibang bansa. Dapat, bago ang ibinibigay niya sa'yo at hindi yung pinaglumaanan niya. Swerte ko nga at binibigyan pa ako Ang iba namin pinsan, hindi man lang maka-arbor sa kanya. Ano kayang laman ng mga drawer na to? Ano ka ba? Huwag mo nang buksan ng mga yan. Titingnan ko lang naman Ay, grabe. Ang dami niyang panyo at medyas Nagagamit niya kaya lahat ng mga to? Oh, ito pa Ang daming gamit. Siguro mamahalin ng mga to. Galing nga kasi sa mga kapatid niya. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahilig sa mga ganyang gamit ang pinsang ko Kaya tinatago lang niya. Sana ibigay niya lang sa'yo kesa mabulok dito sa aparador. Kung ibibigay niya. Pero hindi ako hihingi sa kanya. Ayokong abusuhin ang kabaitan ng pinsan ko. Walang kusa ang pinsan mo. Dapat ikaw na ang una nagsasabi. Magparinig ka lang ba? Naku, hindi ko ugali yan. Ang hina mo naman Kaya ka hindi umaasenso dahil sa pagiging mahiyain mo. Paano naman ako aasenso sa paghingi ko sa kanya? Ang ibig kong sabihin kapag humingi ka, di syempre yung mga bagay na gusto mong magkaroon, madali mo na lang makukuha. Ayaw mo bang maging maporma kapag lumalabas tayo? Ayos naman ang forma ko kapag magkasama tayo Oo nga, kaya lang halatang luma ng mga suot mo. Hindi naman yun importante. Importante sa akin para may pagyabang kita sa mga kakilala ko. Ni motor nga, wala ka pang naipupundar, hindi ka tulad ng pinsan mo. Wala naman kasing binubuhay ang pinsan ko kaya madali sa kanya ang bumili ng motor. Sana kahit hulugan makakuha ka ng motor para hindi na tayo magbabiyahe. Ang hirap kaya't lalo't siksikan. Susubukan ko kung makakapag-loan ako ng motor. Ang dami pa kasi nating bayarin Kapag gusto, may paraan. Sige, gagawa ako ng paraan. Lumabas na nga tayo dito. Sa kwarto mo naman tayo pumunta. Dito ka na rin matulog ngayong gabi. Pumayag naman si Melody sa suwestyon ni Ariel. Dahil matagal na rin niyang gustong matulog sa bahay na yun. Bumili na lang din sila ng pagkain para sa hapunan para hindi na sila magluto. Nang nasa kwarto na sila, panay naman ang reklamo ni Melody. Ang init naman dito sa kwarto mo. Ang lamok pa. Buti nakakatagal ka dito matulog. Pasensya ka na. Luma na kasi ang electric fan ko kaya mahina na ang buga ng hangin. Mabuti pa ang kwarto ng pinsan mo may aircon. Ate rin niya nagpalagay noon. Sana all merong mga ate sa abroad. Ang sarap siguro ng ganung pakiramdam. Gusto mo bang ikuha kita ng malamig na tubig? Ayoko. Doon na lang tayo matulog sa kabilang kwarto. Sigurado ako na mahimbing ako makakatulog doon dahil sa aircon. Hindi pwede. Kita mo nga puti yung sapin ng kama sa kabilang kwarto. Sigurado na malalaman ng pinsang ko na may natulog doon. Sapin na natin. Problema ba yun? Sige na, gusto ko rin maranasan na matulog sa kwarto na merong aircon. Hindi talaga pwede, love. Kita mo nga mahigpit sa pagpapapunta ng ibang tao dito sa bahay ang pinsang ko lalo na magpapasok sa kwarto niya. Hindi naman niya malalaman Maliban na lang syempre kung magsusumbong ka sa kanya. Hindi talaga pwede. Magtiis na lang tayo dito sa kwarto ko. Ganon. Oh, bakit ka tumayo? Saan ka pupunta? Ihatid mo na nga lang ako sa amin. Ha? Bakit naman? Basta ihatid mo na lang ako! Malalim na ang gabi. Wala nang mga sasakyan ng ganitong oras. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan kung paano mo ako maihahatid. Gusto ko sa bahay namin matulog. Buti pa dun mas malakas ang buga ng electric fan. Pambihira ka naman Ipapahamak mo ko dahil sa mga hinihingi mo Anong ipapahamak? Wala namang nakakaalam kung di tayo lang Kasi nga... Kasi nga ano? Sige na nga, panalo ka na.
Sa loob ng ilang araw sa kwarto ni Jake natutulog ang dalawa. Sinisigurado lang nila na maayos nilang iniiwan ang kama. Nung gabi, yun na rin ang huling beses na matutulog sila sa kwartong yun. Pauwi na kasi si Jake mula sa pagbabakasyon. Ang bilis naman ng mga araw. Nag-e-enjoy pa nga ako sa pagtira dito eh. Wala tayong magagawa. Sana balang araw ganito rin ang magiging kwarto ko. O kaya mas higit na malaki at maganda. Tutuparin natin yan balang araw. Hay, sana nga. Sa kararampot mong kita, baka hanggang pangarap na lang tayo. Huwag mo namang maliitin ang trabaho ko. Baka nakakalimutan mo. Ang trabaho ko nagpapaaral sa'yo. Wala naman akong ibig sabihin dun eh. Pero sana balang araw makahanap ka ng trabaho na mas malaki ang sahod. Oo naman. Kapag ikaw na ang may trabaho, ikaw naman ang sumuporta sa akin habang naghahanap ako ng trabaho. Oo, huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Salamat ha. Kahit paano nawawala ang agam-agam sa puso ko na baka nga totoo yung sinasabi nila. Ibig sabihin, pinagdududahan mo pala ako? Hindi naman sa ganun. Kakasabi mo lang eh. Pangako ko sa'yo, mula ngayon, hindi na ako makikinig sa kanila. Dapat lang dahil wala namang silang ambag sa buhay natin eh. Maiba nga pala ako. Kung sakali ba payag ka ng makilala ang inay ko? Akala ko ba gusto mo na magtapos muna ako bago mo ako ipakilala sa pamilya mo? Tuwing kausap ko kasi ang inay, lagi kanyang tinatanong sa akin. Kung may pagkakataon pwede naman. Pero imposible na magkita kami dahil nasa probinsya ang nanay mo. Baka kasi pwede tayong umuwi sa amin sa sem break mo. Okay lang, basta gastos mo lahat. Oo naman. Papayag ba naman ako na gumastos ka? Ang mabuti pa, matulog na tayo. Kanina pa kasi ako inaantok eh. Ang sarap kasi matulog kapag ganitong malamig. Umayos na ng higa si Melody. At ilang sandali lang nakatulog na. Samantalang si Ariel nakatingin pa rin sa kisame. Nakakaramdam kasi siya ng sundot ng konsensya dahil sa ginawa sa pinsan niya. Kinabukasan bago umalis siniguro muna nilang maayos ang buong bahay. Hindi lang inaasahan ng anak ko na pag-uwi niya ng hapon madaratnan niya ako. Nay, anong ginagawa niyo rito? Kasama ako ni Jake na umuwi. Namimiss na kasi kita kaya sumama ako sa kanya para makita kita. Ako rin naman po, Nay. Kumusta po sa atin? Ayos naman. Parang pumayat ka yata ah. Bakit naman pinababayaan mo ang sarili mo ha? Hindi naman po, Nay. Medyo pagod lang sa trabaho pero ayos lang ako. Isang buwan ako rito. Matagal-tagal din tayo magkakasama. Mabuti naman po at pumayag si Kuya Jake na dumito kayo na matagal. Oo naman. Mabuti nga daw yun at magkakasama tayo. Mukha raw kasing hindi ka makakauwi sa atin eh. Kaya ako na lang daw ang bumisita sa'yo. Oo nga po. Hindi ako basta makauwi sa atin. Si Kuya Jake nga po pala. Nasa kwarto niya. Sabi ko ako na lang ang maghihintay sa pag-uwi mo. Hindi po ba kayo nahirapan sa biyahe nyo? Medyo naninibago lang dahil hindi naman ako sanay sa malayong biyahe eh. Sa day off ko po papasyal ko kayo. Kailan mo naman ipapakilala sa akin ang nobya mo? Kapag hindi po siya busy sa pag-aaral niya, papakilala ko na po siya sa inyo. Excited na rin ako na makilala ang babaeng nagpapasaya sa anak ko. Ganon din po si Melody. Gustong-gusto niya na rin po kayong makilala. Wala lang po talaga kasing pagkakataon. Alam kong pagod ka. Magpahinga ka muna. Gusto mo ba ng maiinom? Hindi na po, Nay. Magpapahinga lang ako sandali. O sige, itutuloy ko lang ang ginagawa kong pagluluto sa kusina ha. Tatawagin ko na lang kayo ng pinsan mo kapag nakahain na ako. Marami akong napansin na malaking pagbabago sa anak ko. Nagmukhang matanda ang itsura niya. Kumpara sa pinsan niyang mas di hamak na matanda sa kanya ng ilang taon. Sa hapagkainan namin itinuloy ang pagkukwentuhan.
Siya nga pala pinsan. Pwede kitang tulungan na makapasok sa agency namin kung gusto mo. Talaga? Uy, ayos yan. Kaya lang baka abutin pa ng mga ilang buwan bago ako makapagtrabaho. Siyempre, kukuha na naman ako ng bagong requirements. Kahit papano sigurado ka na mas malaking sasahurin mo kumpara dyan sa trabaho mo. Pag-iisipan ko din, insan. Bakit kailangan mo pang pag-isipan ng inaalok ng Kuya Jake mo? Kasi po, Nay, hindi ako pwedeng mabakante. Marami akong pinagkakagastusan. Ano namang pinagkakagastusan mo? Kung ano-ano po, marami kasi akong binibili. Naku, maluho ka rin pala anak eh. Sa bagay, binata ka naman kaya mag-enjoy ka muna. Kapag kasi nag-asawa ka na, hindi mo na prioridad ang sarili mo. Tama ang tiyang pinsan. Enjoyin mong sahod mo sa sarili mo at hindi sa ibang bagay. Oo naman. Siguro hindi pa nababanggit ng pinsan mo sa iyo ang plano niya. Ano pong plano? Bala ko na kasing umalis sa trabaho. Kaya nga gusto ko tang tulungan na makapasok sa agency namin habang nandun pa ako. Ha? Bakit ka naman aalis kung maganda naman ang pasahod ng agency nyo? Magtatayo kasi si ate ng negosyo. Gusto niya ako mag-asikaso. Ganun ba? Kung ako sa iyo, pumayag ka na sa gusto ng pinsan mo. Nabanggit niya kasi na bababa lang ang sahod mo dyan sa agency nyo. Opo, Nay. Hindi pa naman yata aalis si Kuya Jake eh. Gusto ko rin pala magpasalamat sa iyo, Jake. Kasi libre mong pinatitira ang anak ko rito. Malaking bagay yun dahil hindi na niya kailangan mangupahan pa. Wala po yun, Chang. Basta kung ano pong may tutulong ko, handa naman po akong tumulong. Habang nandito ako na muna ang bahala sa paglilinis sa bahay. At ako na rin ang bahala sa mga labahin mo. Nako, nakakahiya naman po, Chang. Tsaka hindi naman po ako humingi ng kapalit sa mga pabor na ibinigay ko. Hindi ka na iba sa akin. Para na rin kitang anak kaya huwag ka na mahiya. Sige po, kayo po ang bahala. Basta wag po kayo magpapakapagod ha. Bisita ko po kayo rito. Alam nyo, Nay, napakabait niyan si Kuya Jake. Wala akong masabi. Huwag mong palakihin ang ulo ko, pinsan. Totoo naman eh. Nangingilag nga sa iyo ang iba nating pinsan dahil akala nila suplado ka. Hindi nila alam, napakabait mong tao. Totoo naman na suplado ako eh. Hindi kaya, kailangan ka lang nilang kilalaning mabuti. Tama na yan, Ariel. Kanina pa namumula ang pinsan mo, Ayaw niya kasi nakakarinig ng papuri eh. Hindi naman sa ganun. Hindi lang ako sanay. O siya, kumain pa kayo. Alam kong bihira lang kayong makakain ng gulay dito. Nang araw na nagkita ang anak ko at ang nobya niya, nabanggit niya rito ang pagdating ko. Sinabi rin ni Ariel ang tungkol sa inaalok ng pinsan niya. Hindi naman yun nagustuhan ng dalaga. Maganda sana yung sinasabi ng pinsan mo. Kaya lang wala ka namang pondo para magamit ko habang naghihintay ka ng trabaho. Yun nga ang problema eh. Pagtsagaan mo na lang ang trabaho mo ngayon. Sandali lang naman ang pagsasakripisyo mo sa akin eh. Oo, ganun na nga. Sasabihin ko na lang sa pinsan ko na hindi na ako lilipat sa agency nila. Kung siya sigurong lilipat ng trabaho, walang problema dahil meron siyang ipon. Hindi ko pa pala nababanggit sa'yo. Aalis na si Kuya Jake sa trabaho niya. Ha? Bakit naman? Bala kasi ng atin niya na magtayo na negosyo at siya muna mag-aasikaso. Ang swerte naman talaga ng pinsan mong yun, no? Lahat na nasa kanya na. Hindi naman sa kanya yun. Sa kanya muna ipapaasikaso habang hindi pa umuwi ang kapatid niya. Swerte pa rin siya kung tutuusin dahil hindi niya problema ang pera. Sa bagay, tama ka dyan. Siya nga pala. Meron akong gustong bili na wallet eh. May pera ka ba dyan? Oo. Sige, bili mo. Thank you ha. Luma na kasi yung binili mong wallet para sa akin eh. Basta para sa'yo. Pasyal naman tayo bago umuwi.
Tapos kumain na rin tayo. Ayoko kasing kumain sa bahay dahil siguradong sardinas na naman ang ulam nila doon. Masarap naman yun ah. Madalas nga sardinas din ang ulam ko kapag nasa bahay ako. Masarap sa mga taong minsan lang kumain nun. Pero sa katulad kong araw-araw na lang na gano'n ang ulam, nakakasawa na rin. Oo, sige na, sige na. Tara nang mamasyal. Samantala ng mga oras na yon, nasa labas ako at naghihintay kay Ariel. Lumapit naman sa akin ng pamangkin ko. Hinihintay niyo po ba si Ariel? Oo dapat kanina pa siya nandito. Malamang po ay magkasama sila ni Melody. Nakita mo na ba ang nobya ng anak ko? Opo, ilang beses na rin. Lagi ba nandito ang nobya niya? Hindi pa po nakakapunta si Melody rito. Sa labas ko po sila madalas makita. Pasensya na po kayo, Chang. Hindi po talaga ako nagpapapunta ng ibang tao rito sa bahay Naiintindihan naman kita. Itatanong ko sana kung ano bang klaseng babae siya. Sa tingin ko po si Ariel lang ang dapat sumagot niyan. Hindi ko pa man nakikita ang babaeng yun, kinukutuban na ako ng hindi maganda. Sigurado naman ako na hindi magkukwento ng pangit si Ariel tungkol sa kanya. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Nasabihin mo sa akin kung ano ang pagkakakilala mo sa babaeng yun. Huwag kang mag-alala. Wala akong sasabihin sa pinsan mo. Totoo po niyan. Hindi ko po gustong babaeng yun. Ilang beses ko na pong pinayuhan si Ariel na humiwalay na. Pero hindi po nakikinig sa akin ng anak niyo Ano bang ugali ng babaeng yun? Dahil sa pagiging maluho ng babaeng yon, baw na po sa utang si Ariel. Kulang pa po ang sahod niya para tustusan ang pag-aaral at luho ng babaeng yon. Kaya pala nang tignan ko ang mga gamit ng anak ko Puro luma na ang mga damit niya. Matagal na rin naman nung huli siyang magpadala sa akin Matigas po ang ulo ni Ariel. Masyado siyang baliw na baliw sa babaeng yon. Nag-aalala din po ako na kapag wala na siyang maibigay, basta na lang siyang iwan nun. Kailangan kong makausap ang babaeng yon. Gusto ko siyang makilatis ng gusto. Hindi po ba sinabi ni Ariel kung kailan niya ipapakilala sa inyo ang girlfriend niya? Ang sabi lang niya ipapakilala niya pero wala siyang sinabi kung kailan. Isirain lang ng babaeng yon si Ariel. Aba, hindi ako papayag. Kailangan kong iligtas ang anak ko sa kanya. Sa tingin ko po kayo lang po makakatulong sa anak niyo. Marami na po nagpayo sa kanya na iwan si Melody. Pero hindi siya nakikinig Iho. May hilingin sana akong pabor sa'yo. Sige po, Chang. Sabihin niyo lang po kung anong kailangan niyo. Maghahating gabi nang makauwi si Ariel sa bahay. Kaya hindi na kami nakapag-usap. Kinabukasan naman nagmamadali siya sa pagpasok sa trabaho. Para hindi mainip, ako na lang ang nagpresintang mamalengke ng araw na yun. Hindi ko akalain na mas maaga kaming pagtatagpuin ni Melody. Ano ba? Mag-iingat naman kayo! Pasensya ka na, Iha. Hindi ko sinasadya na masagi ka ng dala kong basket. Bulag ba kayo? Ang lawak na sidewalk ko! Pasensya ka na talaga, Iha. Nasaktan ka ba, ha? Nagasgasan lang naman ang braso ko. Hindi ka naman kasi nag-iingat Akin na nga yung basket mo. Ay, akin na yan! Anong gagawin mo? Ihahagis ko! Ay, ang basket ko! Bakit mo naman inihagis sa kalsada? Tama lang yan. Tingnan mo tong ginawa mo sa akin. Ang haba ng galos ko. Humingi na ako ng dispensa sa nangyari. Ano pa ba ang gusto mo? Wala na dahil nakaganti na ako sa'yo. Hindi ka ba naturuan ng magandang asal ng mga magulang mo, ha? Ikaw ba? Naturuan kung paano maglakad sa labas ng bahay ninyo, ha? Mukha kang aanga-anga sa daan. Dapat sa'yo, hindi pinapalabas ng bahay. Napakatabil ng bunganga mo. Ikaw dapat ang hindi pinapalabas ng bahay. Kung hindi mo alam ang salitang respeto. Huwag mo nga akong pangaralang tanda ka. Ang mabuti pa, pulutin mo na yung mga laman ng basket mo. Pagkatapos mo itapon, ako pa talagang pinapupulot mo. Hindi ka ba nahihiya? Nakakaabala ka na sa daan. Ikaw ang pumulot ng itinapon mo. Bahala ka dyan!
Napakabastos na babae. Sayang, ang ganda pa naman niya. May mga mabubuti namang pinulot ang basket ko at binalik ang laman nito. Pagdating sa bahay, ikinuwento ko kay Jake ang nangyari. Nagtaka rin kasi siya kung bakit may putik ang mga pinamili ko. Marami po talagang bastos na kabataan ngayon. Ang ganda pa naman niyang babae. Minsan po talaga kung sino pa yung maganda, sila pa yung mas masamang ugali. Mabuti na lang merong mga tumulong sa akin. Ito ngang repolyo gumulong pa sa malayo. Sigurado naman po ako na hindi na kayo magkikita ng babaeng yun eh. Kaya kalimutan niyo na po ang masama niyong karanasan. Oo naman, iho. Dapat talaga sa mga ganon kinakalimutan na. Oo nga pala, hindi ka na yata pumapasok sa trabaho mo. Hindi na nga po. May pinapaayos po kasi mga papeles si ate na kailangan niya sa itatayo niyang negosyo. Ah, ganun ba? Di ba, tutulungan mo pa makapasok si Ariel sa agency niyo? May kakilala naman po ako doon na pwede kong pakiusapan kung sakaling pumayag si Ariel. Sana nga pumayag na ang pinsan mo. Sana nga po. Kaya lang baka ang pumipigil sa kanya, yung girlfriend niya. Hindi ko pa nga siya nakakausap na pumayag ka ng imbitahan dito ang nobya niya. Dito ko gustong kilatisin ang babaeng yun. Asahan niyo na po na mabait yun kapag kaharap kayo. Kahit magbait-baitan pa siya sa harapan ko, makikilala ko pa rin ang tunay niyang ugali. Sana nga din po makita ni Ariel ang tunay na kulay ng girlfriend niya. Wala na akong pakialam kung magkasira kami mag-ina. Basta mailayo ko ang anak ko sa kanya. Hindi naman po siguro aabot na aawayin ko ni Ariel nang dahil sa babaeng yon. Malaki pa rin po ang respeto sa inyo ng pinsan ko. Alam ko naman yon. Kaya lang pagdating sa pag-ibig nagbabago ang tao. At saka mahina kasi ang loob ng pinsan mo. Hindi katulad mo na malakas ang loob. Kung sakali man po na mangyari na iwan siya ni Melody, nangako naman ako sa sarili ko na hindi ko siya pababayaan. Salamat, iho ha. Kaya nga hindi ako gano'n nag-aalala dahil alam kong ikaw ang kasama niya. Maagang umuwi ng araw na yun si Ariel. Pagkatapos niya magmano, pumasok na siya sa kwarto para magbihis. Sinabihan ko siyang lumabas agad dahil meron akong mahalagang sasabihin. Ano po ba yung sasabihin niyo, Nay? Kailan ba pwedeng pumunta rito si Melody? Gusto ko na kasi siyang makilala Ho? Hindi po siya pwedeng pumunta dito Huwag ka mag-alala. Pumayag na si Jake na pumunta dito si Melody. Talaga po? Siguradong matutuwa si Melody nito. Sabihan mo lang ako kung kailan siya pwedeng pumunta ha. Para makapagluto ako ng espesyal. Sige po, Nay. Sasabihan ko siya agad. Kaya alam po baka gabi lang siya pwede. Kasi may pasok siya. Walang problema kung sa hapunan. Maganda nga yun dahil nandito ang pinsan mong si Jake. Sa araw kasi abala siya sa pag-aasikaso ng papeles na kailangan ng ate niya. Hindi na po ba pumapasok si Kuya Jake sa trabaho? Oo, mga ilang araw na rin. Nagmamadali kasi ang ate niya siya nga pala. Ayaw mo ba talagang lumipat sa agency nila? Hindi na lang po. Masaya naman ako sa trabaho ko O sige, ikaw ang bahala. Kung saan ka maligaya, susuportahan kita. Salamat po, Nay, at naiintindihan niyo ako. Anak kita kaya naiintindihan kita. Kapag nasasaktan ka naman, mas nasasaktan ako. Tandaan mo yan, ha? Wala ring ina na gustong sinasamantala ang anak nila. Nay, ano po bang ulam natin ngayon? Nagluto ako ng adobong manok. Yun kasi ang request na ulam ng pinsan mo Parang gusto ko na yata magselos niya na. Parang si Kuya Jake lang lagi niyong pinagluluto ng ulam Pwede ka naman mag-request ng ulam na gusto mo Sa pagpunta na lang po ni Melody, tsaka ako magpapaluto ng ulam. Nagugutom ka na ba? Nandiyan na po ba si Kuya Jake? Nagsabi siya kanina na gagabihin daw siya ng uwi. Huwag na raw natin siyang hintayin sa hapunan.
Mauna na lang daw tayo at tirhan na lang natin siya. Kumain na po tayo. Kanina pa po ako nagugutom eh. Kinabukasan pagkagaling sa trabaho, sinundo ni Ariel ang nobya niya sa university na pinapasukan nito. Hindi naman yun nagustuhan ng dalaga. Ano ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Alam mo naman na ayokong sinusundo mo ako kapag nakasuot ka ng uniforme. Pasensya ka na. Excited na kasi ako na sabihin sa'yo eh. Ano ba kasing sasabihin mo? Iniimbita ka ng inay sa bahay para dun maghapunan. Ha? Eh di ba ayaw ng pinsan mo na pupunta ako dun? Pumayag naman siya. Siguro kinausap ng inay. Kailan ka ba pwede? Ha? Bukas pwede ako. Sige, sasabihin ko kay inay. Magluluto daw siya ng mga paborito mo. Masarap ba magluto ang nanay mo? Oo naman. Siya nga laging kinukuhan tagapagluto sa mga handaan sa amin eh. Mukhang magiging masaya bukas. Maliban kasi sa makakapunta na ako sa bahay ninyo na alam ng pinsan mo, makakatikim pa ako ng masarap na luto ng nanay mo. Sigurado na magkakasundo kayo ng inay. Huwag kang mag-alala. Mabait siya. Sana nga iba siya sa nanay ko na mabunganga at walang alam gawin kundi manghingi ng pera. Malambing at maasikaso si inay. Sabik na nga siya makilala ka eh. Ganun din ako. O paano? Kakain ba tayo bago mo ako ihatid? Oo sige, saan mo ba gustong kumain? Kahit sa fast food na lang. Sobrang nagutom talaga ako maghapon. Pag uwi mo mamaya, pwede ka na matulog. Ganun na nga ang gagawin ko. Tsaka meron ka bang pera dyan? Magpapasalon kasi ako bukas para maging presentable naman ako sa harapan ng nanay at ng pinsan mo. Oo, meron pa naman ako dito. Tara, ako na magdadala ng mga libro at bag mo. Kinabukasan maaga ako na malengke. Dahil sinabi ni Ariel na pumayag na si Melody na sa bahay maghapunan. Bigla ko na naman naalala ang bastos na babaeng nakainkwentro ko. Lihim na lang ako naiiling. Bandang 6:00 na noon nang dumating ang anak ko at ang nobya niya. Nanigas naman ako sa kinatatayuan ko nang makilala ko ang babae. Nay, si Melody po. Girlfriend ko. Siya ang girlfriend mo? Ang ganda niya, di ba? Malapit na siya makatapos ng college. Kumusta po kayo? Ayos lang ako. Nagkita na ba tayo? Ha? Hindi pa po. Para kasing may kamukha ka eh. Marami naman pong magkakamukha na tao eh. Oo nga naman, Nay. Siguro nga kamukha mo lang yung babae sa palengke. Si Kuya Jake po pala. Iniwan ko sa kusina. Katulong ko siya sa pagluluto kanina. Hindi pala siya umalis? Tapos na yata yung ginagawa niyang pag-aasikaso ng papeles eh. Kaya nagpahinga muna siya ngayon. Nagpapasalamat nga po pala si Melody sa pag-imbita niyo sa kanya. Pinaghandaan pa niya talaga ang gabing ito. Napansin ko nga. Mukhang nagpasalon ka pa yata, iha. Gusto ko po kasing maging maganda na haharap sa inyo. Salamat, iha. Pero ako kasi hindi ako tumitingin sa panlabas. Mas tinitingnan ko kasi ang kabutihan ng isang tao. Ganun po ba? Minsan lang naman po tayo magkita kaya talagang pinaghandaan ko. Oh, baka nagugutom na kayo. Tara na sa kusina. Mauna na kayo, Nay. Susunod na lang kami ni Melody. O sige, bilisan nyo lang ha. Okay ka lang? Napansin ko na namumutla ka. Oo, okay lang ako. Tara na, sumunod na tayo sa nanay mo. Baka nagugutom ka na kaya ka namumutla. Nakaupo na kami ng pamangking kong si Jake nang pumasok ang dalawa. Halata din kay Melody ang kaba at hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Kumain ka na marami, iha. Niluto ko yan para sa'yo. Salamat po. Nabanggit nga pala sa akin ni Ariel na nag-aaral ka pa. Napakatyaga mo rin ano. Pangarap ko po talagang makatapos ng pag-aaral para din kasi sa amin yun ni Ariel. Oo nga po, Nay. Plano po ni Melody na tulungan ako kapag nakatapos na siya. Ang bait mo naman, iha.
Kumusta nga pala ang mga magulang mo? Bilib din ako sa kanila dahil nagawa nilang pag-aralin ka sa kabila ng hirap din sila. Oo nga po masipag naman po kasi sila. Nay, ang sarap niyo talaga magluto. Tanungin natin si Melody kung ano ang masasabi niya sa luto ko. Nasarapan ka ba, Iha? Opo, masarap po ang luto ninyo. Alam mo, Iha, marami pa akong gustong itanong sa'yo. Sana ayos lang. Wala pong kaso sa akin kung magtatanong kayo. Gaano mo ba kamahal ang anak ko? Sinasabi ko na sa'yo na hindi kami mayaman. Simple lang ang buhay namin sa probinsya. Alam naman po ni Ariel kung gaano ko siya kamahal. Opo, Nay. At saka, hindi naman mahalaga kay Melody ang katayuan natin sa buhay. Mabuti naman kung ganon. Kailan po ang balik ninyo sa probinsya? Nakakatawa tong girlfriend mo, Iho. Para kasing gusto na niya akong paalisin Hindi naman po sa ganon. Gusto ko lang pong malaman para nang sa ganon madalaw ko po kayo palagi. Baka pwede din po namin kayo maipasyal ni Ariel. Magtatagal pa ako rito. Marami pa kasi kung kailangan gawin. Mabuti po kung ganon. Sasabihan ko na lang po si Ariel kung kailan namin kayo maipapasyal. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo. O sige, kumain ka pa. Sige po, pwede po kaya akong mag-uwi sa amin? Sigurado po kasi na magugustuhan din ito ng pamilya ko. O ba, ipagbabalot kita mamaya. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Jake na magpapahangin lang sa labas. Ang anak ko ang tumulong sa akin sa pagliligpit. Naiwan naman sa sala ang nobya niya at prenteng nakaupo lang doon. Nagyosi ka sa labas, no? Kunwari ka lang na magpapahangin. Wala ka nang pakialam sa kung anong gusto kong gawin. Suplado mo naman? Bakit ka nandito? Sana tumulong ka man lang sa pagliligpit. Bisita ako tapos pagliligpitin lang? Ganun kasi kami sa ibang bahay Pwes, ibahin mo ko. Alam ko naman na iba kang babae. Noon pa nararamdaman ko ng ayaw mo sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo Wala nga. Pero kilala ko lang kasi ang totoo mong kulay. Sana nga lang totoo na mahal mo si Ariel. Katulad ng sinabi mo kanina. Sabi nga ni Ariel, duda ka sa akin. Hinusgahan mo na agad ako kahit hindi mo pa ako kilala. Si Ariel lang naman ang madali mong mapaniwala Mabait kasi yun. Pero sana makonsensya ka sa ginagawa mo sa kanya. Wala naman akong ginagawang mali sa kanya. Inagatasan mo lang yung pobre. Alam mong simple lang ang pamumuhay nila. At baon na sa utang si Ariel ang dahil sa'yo. Bakit akong sinisisi mo Kasalanan ko ba kung mabaon sa utang yung pinsan mo? Walang dapat sisihin kundi ikaw. Pinag-aaral ka na nga niya Pati luho mo si Ariel pa rin ang gumagastos. Labas ka na sa bagay na yon. Pinag-usapan na namin yan ni Ariel. Talaga? Pinag-usapan niyo rin ba na kapag nakatapos ka na, tsaka mo siya iiwan sa ere? Hindi ko siya iiwan. Os? Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo? Wala akong pakialam sa kung ano ang iniisip mo sa akin. Sige lang, ituloy mo lang ang panunulsol sa pinsan mo na iwan ako. Hindi naman yun makikinig sa'yo Maaaring hindi siya makinig sa akin ngayon. Pero balang araw matatauhan din siya. Kahit hindi maganda ang pagkakakilala mo sa akin, nagpapasalamat pa rin ako na tinanggap mo ako dito sa bahay mo. Ginawa ko lang yun dahil sa nanay ni Ariel. Matagal ka na niya kasing gustong makilala. Nahinto lang ang pag-uusap ng pamangking ko at ni Melody nang lumabas kami ng kusina ni Ariel. Hindi na rin nagtagal, nagpaalam na ang dalaga na uuwi na. Ano po ang masasabi niyo, Chang? Hindi ako makapaniwalang siya ang babae sa palengke. Ano po? Siya yung bastos na babae na naghagis ng basket niyo? Wala nang iba. Tignan niyo nga naman ang pagkakataon. Tadhana na rin ang gumawa ng paraan para mag-cross ang landas niyo. Hindi man lang siya humingi ng paumanhin. Itinanggi pa niya na nagkita na kami dati. Natatakot po siyang malaman ni Ariel ang ginawa niya. Mamaya pagbalik ni Ariel, kakausapin ko na siya. Sana po'y makinig na siya sa inyo. Ayoko po sanang sabihin sa inyo to, kaya lang
Sinisingil na po siya ng mga pinagkakautangan niya. Kanino ba siya may mga utang? Kung kani-kanino po. Yung iba lumalaki na ang mga tubo. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan pero ayaw niya talagang makinig. Magalit na siya sa akin pero kailangan na niyang itigil ang kahibangan niya sa babaeng yon. Lalo lang siya mababaon sa utang ng dahil kay Melody. Nakauwi na po yata si Ariel. Narinig ko na yung pagbukas ng gate eh. Maiwan ko na po muna kayo. Tinanguan ko lang ang pamangkin ko. At saka ako tinuon ang tingin ko sa may pinto. Ilang sandali lang pumasok na si Ariel na may ngiti sa mga labi. Akala ko sa mismo bahay nila mo pa siya ihahatid eh. Nag-taxi na lang po siya pauwi. Si Kuya Jake po. Nasa kwarto na niya. Gusto ko sana siyang kausapin eh. Meron kasing sinumbong si Melody sa akin. Ano naman sinumbong ng babaeng yun tungkol sa pinsan mo? May mga sinabi po kasi si Kuya Jake sa kanya na hindi maganda. Kaya pala nagyaya na siyang umuwi. Tsaka mo nakausapin ng pinsan mo. Tayo muna mag-usap. Tungkol saan po ba ang pag-uusapan natin? Bakit kailangan ikaw pa ang magpaaral sa girlfriend mo? Baon ka na rin daw sa utang. Nay, sinabi ba sa inyo ni Kuya Jake? Sagutin mo ang tanong ko. Bakit mo hinahayaan na gatasan ka ng babaeng yun? Nay, mali po kayo nang iniisip kay Melody. Mabait po ang girlfriend ko. Totoo bang dahil sa kanya kaya ka nabaon sa utang? Ultimo luho ng babaeng yun, ikaw ang gumagastos. Nasaan ang delikadesa ng babaeng yun? Sasabihin mo pang mabait. Nay, matanda na po ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Sana naman po pabayaan nyo na lang ako. Pabayaan ka masira ang buhay mo nang dahil sa kanya? Mahal ko po si Melody, Nay. Huwag niyo naman sanang hilingin na hiwalayan ko siya. Kung makapagsalita ka, akala mo naman wala nang ibang babae dyan. Ayoko po ng ibang babae. Si Melody lang ang gusto ko. Hindi kita pinalaki para lang maging sunod-sunuran sa isang babae na hindi mo pa nga asawa. Magpapakasal naman po kami ni Melody kapag nakatapos na siya ng pag-aaral eh. Nasisiguro mo bang tutuparin niya ang pangakong yan? Oo naman po. Babae rin ako, Ariel. Alam ko kapag tapat ang kapwa ko babae sa sinasabi niya. Kay Melody, wala akong nakikitang sinseridad. Hinusgahan niyo naman agad yung tao. Ngayon niyo pa nga lang siya nakilala eh. Kung ayaw mo makinig sa akin, mabuti pa sigurong umuwi na lang ako sa atin. Nay naman, akala ko ba magtatagal kayo rito? Kesa naman makita ko ang pagkasira mo. Hindi ka na marunong makinig sa akin ng dahil sa babaeng yon. Hindi niyo naman po ako naiintindihan eh. Naiintindihan kitang nagmamahal ka. Pero sana naman buksan mo ang isipan mo. Marami na kami nagsasabi na ginagamit ka lang ng babaeng yon. Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko talaga kayang iwan si Melody. Ikamamatay ko kapag nawala siya sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo! Nay! Nay! Masakit sa akin na makitang nasasaktan ng anak ko. Pero wala akong magawa dahil puso na niya ang nagdesisyon. Umaasa na lang ako na matatauhan siya. Kinabukasan, pagkaalis niya papuntang trabaho, nag-impake na rin ako. Sigurado na po ba kayo sa desisyon niyong umuwi? Oo, iho. Kesa naman na araw-araw lang kami magtatalo ng anak ko. Ibig po bang sabihin sumusuko na kayo? Kailanman hindi ko isusuko ang anak ko sa babaeng yun. Magiging impyerno lang ang buhay ni Ariel sa kanya. Hindi ako makakapayag na matupad ang pangarap niya habang inilulubog niya sa utang ang anak ko. Meron po ba kayong plano? Meron pero hindi mo na kailangan pang malaman. Mula ngayon ikaw na ang magiging mata ko rito. Lahat na nangyayari kay Ariel at sa babaeng yun sabihin mo sa akin ha? Makakaasa po kayo, Chang. Salamat iho. Alam ko may mga ginagawa ang anak ko na hindi mo gusto pero lagi ka pa rin nandyan para sa kanya. Ako po ang mas matanda. Kaya tama lang po na ako na lang ang umunawa.
Sana makita ni Ariel ang mga kabutihan mo sa kanya. Bulag po siya ngayon si Ariel. Pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa na balang araw siya na mismo makikipaghiwalay sa girlfriend niya. Mag-iingat kayo dito ha. Kailangan ko nang umalis. Ihahatid ko na po kayo hanggang sa sakayan ng bus. Ako na rin po magdadala ng bagahe niyo. Salamat, iho. Tatawagan ko na lang po kayo palagi para ibalita ang nangyayari sa anak niyo. Kinagabihan pag uwi ni Ariel, hindi na niya ako nagisnan sa bahay. Sinabi naman ni Jake na umuwi na ako ng probinsya. Masaya ka ba na umuwi ng masama ang loob ng inay mo? Mukha ba akong masaya, ha? Tsaka bakit ako sinisisi mo kung bakit umuwi ang inay? Ginusto na rin naman niyang umuwi eh. Dahil hindi ka nakikinig sa kanya. Bakit lahat na lang kayo tutol kay Melody, ha? Mahirap bang tanggapin na mahal ko siya? Ikaw, mahal ka ba talaga niya? Oo! Ilang beses ko na yan sinagot. Ang tunay na nagmamahal, hindi makasarili katulad ni Melody. Puro kapanan lang niyang iniisip niya. Baon ka na sa utang, pero wala siyang pakialam na patuloy ka pa rin niyang ginagatasan. Yan ang mga sinabi mo sa kanya, kaya siya nagyayang umuwi kagabi. Anong karapatan mo para pagsalitaan siya ng kung ano-ano, ha? Ikaw, anong karapatan mong patulugin siya sa pamamahay ko habang wala ako? Binigyan ba kita ng permiso, ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ka pa nakontento na patuloy ng babaeng dito na wala akong pahintulot. Sa kwarto ko pa talaga kayo natulog? Anong kababuyan ang ginawa niyo ron? Hindi yan totoo. Ginagawa mo lang ng kwento si Melody para mapasama. Ang kapitbahay natin mismo nagsumbong sa akin. Ipinakita niya ang kuha sa CCTV nila. Gusto niyang gantihan ka. Dahil hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabayad sa kanya. Inaamin ko, dumalaw lang dito si Melody. Patatawarin sana kita sa bagay na yan Pero bakit niyo kailangan pasukin ang kwarto ko? Hindi namin pinasok ang kwarto mo. Maniwala ka sa akin. Sinungaling! Sa tingin mo hindi ko malalaman na may nagalaw sa kwarto ko, ha? Hindi lang yon. May mga sapatos ako na nawawala at ilang gamit. Natitiyak kong si Melody ang kumuha nun. O baka kasabot ka ng babaeng yun? Huwag mo naman kaming pagbintangan na magnanakaw. Wala ka namang ebidensya eh. Matagal na tayo magkasama sa bahay na to. Kahit kailan, wala pa nawawala rito. Yun na nga Mula lang nang dalhin mo rito ang babaeng yun. Sa kami na wala sa akin. Sabi mo sa kanya, ibalik niya mga kinuha niya. Dahil kung hindi, ipakukulong ko siya. Hindi magnanakaw si Melody. Iparating mo na lang sa kanya mga sinabi ko. Kilala mo ako, pinsan. May mga kakilala ko na pwedeng tumulong sa akin para maipakulong ang babaeng yun. Walang nagawa si Ariel kundi kausapin ng nobya. At sabihin ang lahat ng sinabi ng pinsan. Kinabakasan naman ng takot ang dalaga. Sinabi talaga yun ng pinsan mo? Oo. Sinabi ko naman kasi sa'yo na wag na tayong matulog sa kwarto niya eh. Huwag mo na akong sasihin pa. Nangyari na eh. Ang ayaw ko lang kasi na pagbintangan ka pa. Pwede kasing nakalimutan lang niya kung saan niya nilagay ang mga hinahanap niya. Anong gagawin natin? Ayokong makulong. Huwag ka matakot. Haharapin natin siya ng magkasama. Wala ka namang kasalanan eh. Hindi mo ako naiintindihan eh. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo kasi meron siyang kakilala na pwedeng tumulong sa kanya. Ibig sabihin lang nun, makukulong ako. Kahit sino pang kakilala niya, wala siyang magagawa. Wala ka namang kasalanan eh. Hindi ka niya basta mapapakulong dahil wala silang ebidensya. Mapapakulong niya ako. Dahil totoong binibintang sa akin. Anong sabi mo? Totoong nagnakaw ka sa kanya? Oo, pinangregalo ko yung 2 sapatos na kinuha ko sa tatay at kapatid ko. At yung ilang pabango sa nanay at kapatid kong babae. Ano ka ba naman, Melody? Paano mo nagawang pagnakawan ng pinsan ko? Tinanggap kita sa bahay niya. Kung alam ko lang na malikot ang kamay mo, kahit anong pagpupumilit mo, hindi kita dadalin dun. Patawarin mo ako, Ariel. Hindi ko naman kasi alam na mapapansin ng pinsan mong pagkawala ng mga gamit niya eh.
Pinagtanggol pa naman kita sa kanya. Yung pala, totoo naman pala binibintang niya. Ano pa mukhang ihaharap ko sa kanya pag uwi ko mamaya? Bayaran mo na lang siya para hindi ako ipakulong. Hindi ko na rin kasi may babalik pa ang mga gamit na kinuha ko. Sa tingin mo, saan ako kukuha na yung pambabayad ko sa kanya, ha? Bahala ka. Mangutang ka kung kanino. Basta ayoko makulong. Bakit kasi kailangan mo pang pag-interesan ng hindi sa'yo? Alam mo naman na mahirap lang kami. Yun ang mga bagay na matagal ko ng pangarap para sa pamilya ko. Kahit na, alam mong masama ang magnakaw. Hindi ko lang talaga napigilan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Gumawa ka ng paraan. Tumahan ka na sa pag-iyak mo. Ako nang bahala sa pinsan ko. Napilitan muling mangutang ang anak ko ng pera sa isang kakilala na may tubo. Para lang merong maibigay sa pinsan niya. Ano to? Bayad sa mga kinuhang gamit ni Melody. Kung kulang pa yan, huhulugan ko na lang. Naniniwala ka na ngayon na magnanakaw ang babaeng yon? Hindi naman niya sinasadya. Natukso lang siya. Hindi ka pa rin talaga natatauhan, no? Nakikiusap ako sa'yo na huwag mo na siyang ipakulong. Nagsisisi na naman siya eh. Kapag tinuloy mo ang balak mo, ako ang aamin sa kasalanan niya. Mabuti pa nga sigurong pareho ko kayong ipakulong. Para doon kayo sa kulungan magsama. Nakikiusap ako. Huwag mong sirain ang buhay niya. Malapit na siya makapagtapos ng pag-aaral niya eh. Hanggang ngayon siya pa rin talagang inaalala mo? Wala ka na yata sa tamang pag-iisip eh. Pasalamat ka. Nahihiya lang ako kay Chang na paalisin ka rito. Pero kung may natitira pa sa'yong kahihiyan, ikaw na mismo ang umalis sa bahay ko. Huwag kuya. Alam mo wala akong mapupuntahan. Maawa ka naman sa akin. Bakit hindi ka humingi ng tulong kay Melody? Malalaman natin ngayon kung talagang dadamaya ka niya sa panahon na kailangan mo siya. Wala pa naman siyang trabaho eh. Imposible na matulungan niya ako. Kung talagang mahal ka niya, makakagawa siya ng paraan katulad ng ginagawa mo. Nakikiusap naman ako sa'yo. Akala ko ba lagi kang nandyan para sa akin? Handa mo akong tulungan. Yun na nga eh. Lagi ako nandito para sa'yo. Pero anong ginawa mo? Hinayaan mo pa akong pagnakawan ng girlfriend mo. At ipinagtatanggol mo pa talaga siya. Baka sa susunod, utusan ka na niya na pagnakawan ako. Pasensya ka na pinsan ha. Hindi ko na kaya magtiwala pa sa'yo. Bibigyan lang kita ng 1 linggo para maghanap ng malilipatan. Pero kuya… Pasensya ka na. Buo na ang desisyon ko. Mabuti na rin siguro para matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Walang nagawa ang anak ko kundi tanggapin ng desisyon ng pinsan niya. Ipinaalam naman niya agad sa nobya na pag-usapan nila ni Jake. Gustuhin ko man na patuloyin ka sa bahay namin. Eh wala ka namang mapupwestuhan dito. Wala rin kasi akong pang-upay. Wala na talaga akong mapagkukunan pa. Nagawa mo na bang lunghod sa pinsan mo? Baka sakaling maawa siya sa'yo. Kilala ko ang pinsan ko. Kapag buo na ang desisyon niya, wala nang makakapagpabago doon. Problemado din ako ngayon. Hindi nga ako makapag-review ngayon dahil sa takot sa sinabi mong ipakukulong ako ng pinsan mo eh. Sa 1 linggo na ang exam namin. Kaya kung pwede, wag mo muna akong guluhin. Pasensya ka na ha. Wala na talaga akong malapitan eh. Subukan mo lumapit sa mga katrabaho mo at kaibigan. Baka sakaling may maitulong sila sa'yo. Nilapitan ko na rin sila. Mag-isip ka ng ibang paraan. Hindi yung pati ako ay dadamay mo. Eh buti sana kung wala akong sariling problema eh. Huwag ka namang magalit. Akala ko ba dadamaya mo ko sa lahat ng oras? Ang sabi ko kapag nakatapos ako ng pag-aaral, sa ngayon wala pa akong may tutulong sa'yo. Naaabala na yata kita. Sige, uuwi na muna ako. Tatawagan na lang kita. Sige, mag-ingat ka. Ay, paano ko kaya siya hihiwalayan? Kainis naman kasi. Ang target ko talaga ang pinsan niya. Masyado naman kasing mailap ang taong yun. Habang pauwi si Ariel, hindi niya inaasahan na inaabangan siya ng isang grupo ng kalalakihan. Ang isa sa kanila malaki ang pagkakautang niya. Ilang araw na siyang sinisingil nito.
Bago pa siya makaiwas, sunod-sunod na suntok at sipa na ang pinadapo nila sa katawan niya. Halos mahimatay ako na makatanggap ako ng tawag kay Jake. At sabihin na nasa ospital ang aking anak. Kumusta na ang anak ko? Bakit may benda ang buong katawan niya? At hindi po kasing tinamo niyang bugbog sa mga humarang sa kanya. Pero maayos na po ang lagay niya. Sino mga yon? Nahuli na ba sila? Opo. Dahil sa malaking utang kaya po nila binugbog si Ariel. Ito na nga ang kinatatakutan ko eh. Kasalanan to ng babaeng yon. Isa pa nga po yan eh. Tumawag ako kay Melody at sinabi ang nangyari. Pagkatapos niyang malaman ang kalagayan ni Ariel, sinabi niya matagal na niyang gusto makipaghiwalay sa anak niyo. Wala na siyang balak makipagkita rito sa ospital. Ako na lang daw po bahala magsabi kay Ariel. Alam niya kasi na wala nang pakinabang ang anak ko sa kanya. Magbabayad siya sa akin ng malaki. Matinding galit din po ang nararamdaman ko sa babaeng yon. Kung nasa harapan ko siya, baka kung ano nagawa ko sa kanya. Walang dapat sisihin sa mga nangyari kundi siya. Nagkakamalay na si Ariel. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Nay, nasan ako? Nasa ospital ka ngayon. Salamat naman at nagising ka na. Yung mga lalaking nambugbog sa akin, nasan na sila? Huwag ka na matakot, pinsan. Nakakulong na silang lahat. Hindi ka na nila masasaktan. Mabuti naman kung ganon. Si Melody, nasan na siya? Tinawagan ko na siya para ipaalam sa kanya ang nangyari sa'yo. Hindi ko alam kung kailan siya pupunta. Sabihin mo na sa anak ko kung anong pinapasabi ng babaeng yun. Anong pinapasabi ni Melody? Bakit hindi niya agad ako pinuntahan dito? Pasensya na raw. Hindi na siya magpapakita rito. Gusto na niyang makipaghiwalay sa'yo. Ano? Hindi totoo yan. Mahal ako ni Melody. Sabihin mong hindi niya sinabi ang bagay na yan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, anak. Hindi ka mahalaga kay Melody. Uminahon ka lang, pinsan. Baka mapano ka sa pagwawala mo. Huwag mo akong pigilan. Pupuntahan ko si Melody. Tumawag ka ng nurse, Jake. Opo, Chang. Anak, nandito pa naman kami nagmamahal sa iyo. Pabayaan mo na ang babaeng yon. Marami ka pang makikilala. Si Melody lang ang mahal ko. Siya lang. Kailangan pang isedative ng doktor ang anak ko para kumalma lang siya. Awang-awa ako sa kalagayan niya pero wala akong magawa para maibsan ang nararamdaman niya. Iniwan ko muna siya sa pamangkin ko. Kailangan namin magtuos ni Melody. Paano niyo nalamang dito ako pumapasok? Nakalimutan mo na ba? Ako ang nanay ng nobyo mo. Kaya huwag kang magtaka kung paano ko natuntun ang lugar na to. Tinapos ko na pong namamagitan sa amin ng anak mo. Tinapos mo na dahil wala na siyang pakinabang sa'yo. Alam mo kasi ang nangyari sa kanya. Hindi na siya makakapagtrabaho. Pwede bang huwag kang mang-eskandalo dito? Hinaan mo yung boses mo. Nahihiya ka dahil totoo namang ginamit mo lang ang anak ko para makapag-aral ka. Ngayon wala na siyang silbi sa'yo basta mo na lang siyang itinapon. Ano bang gusto nyo? Alagaan ko siya sa ospital hanggang sa bahay ninyo? May sarili din akong buhay na kailangan kong harapin. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo sa anak ko. Hindi mo dapat siya sinaktan at pinaasa. Anong gagawin nyo? Ipakukulong ako? Sa anong kaso, ha? Maraming paraan para magbayad ka sa pinakamasakit na paraan. Pwede ba? Umalis ka na dito. Aray! Bakit mo ako kinuhanan ng buhok? Kakapariband ko lang. Huwag ka na muli magpapakita sa anak ko. Sobra-sobra na ang pananakit mo sa kanya. Hindi na talaga. Kaya huwag din na rin akong guguluhin pa. Mabilis na akong tinalikuran ni Melody. Kaya naman hindi na niya nakita pa ang imbing ngiti sa mga labi ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin, umuwi na muna ako sa bahay ng pamangkin ko. Sa likod ng bahay niya, naghukay ako sa lupa.
Inilabas ko rin ang larawan ni Melody at ang buhok na kinuha ko sa kanya. Matitikman mo ngayon na malupit kong gante sa ginawa mo sa anak ko. Pinaglaruan mo ang damdamin ng anak ko. Sinamantala mo ang pagkahumaling niya sa'yo. Ang gandang ginamit mo para bihagin ang puso ng anak ko ay tuluyan ng maglalaho. Para wala ka ng mabihag na binata. Kasabay ng pagkalat ng dilim sa paligid ay ang pag-usal ko ng Latin na salita na natutunan ko pa sa aking yumaong ina. Isa yung sumpa na ibinibigay sa mga mapaglaro sa pag-ibig. Ilang araw ding nasa ospital ang anak ko. Sa mga sandaling yun, mas kalmado na siya. At unti-unti na rin natatanggap na wala na sila ni Melody. Tama ang desisyon mo na umuwi muna sa probinsya nyo. Mas mapapabilis ang paggaling mo at paghilom ng sugatan mong puso. Salamat kuya. Sa kabila ng mga kasalanan ko sa iyo, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Patawarin mo rin sana ako sa mga nagawa ko. Yung gusto kitang paalisin sa bahay ko, kunwari lang yon. Gusto ko kasing hiwalay mo na si Melody. Ang dami kong sinayang sa babaeng yon. Sana noon pa lang nakinig na ako sa iyo. Hindi pa naman huli ang lahat. Sa probinsya makakapagbagong buhay ka. Inaalala ko lang yung mga utang ko. Wala na rin akong balak na magsampa ng kaso sa mga taong bumugbog sa akin. May kasalanan din naman ako eh. Huwag mo nang intindihin ang mga utang mo. Magbebenta raw ng mga alagang baboy ang nanay mo para mabayaran lahat ng utang mo. Ang swerte ko talaga sa nanay ko. Sa kabila ng ginawa ko sa kanya, hindi pa rin niya ako pinabayaan. Pag uwi nyo, tsaka ka bumawi sa kanya. At mangako ka na hindi na pasasamay ng loob niya. Oo kuya, gagawin ko yan. Nang araw ding yun, lumabas na ng ospital si Ariel. Dumiretso na kami nang uwi sa probinsya namin. Matuli na lumipas ang 1 buwan. Isang babaeng nakatakip ang mukha ang nakatayo sa may gate ng bahay ni Jake. Hindi na nakatiis na nilapitan siya ng pamangkin ko. Melody? Ikaw ba yan? Ako nga. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit parang nasunog? Hindi nasunog ang mukha ko. May palagay akong kinulam ako. Natitiyak akong kagagawa nito ng nanay ni Ariel. Mangkukulam ang matandang yon. Nahanda ka sa pagbibintang mo. Wala ka namang katibayan sa mga sinasabi mo eh. Pinuntahan niya ako sa pinapasukan ko. Nagbanta siya at kinuhanan pa ako ng buhok. Kaya alam ko na siya ang nagpakulam sa akin. Kung totoong kinulam ka, sana nagpagamot ka sa albularyo. Marami na akong pinuntahang albularyo pero iisa lang ang sinasabi nila. Taging kapatawaran lang ng taong kumulam sa akin ang makakapagpabalik ng itsura ko. O di kaya kapag namatay ang taong gumawa nito sa akin. Kaya ka ba nagpunta rito? Pasensya ka na. 1 buwan na silang nakakauwi sa kanila. Kung naniniwala ka na ang tiyahin ko may gawa niyan, punta mo sila sa probinsya. Hindi ko magagawa yan. Baka mas lalo lang malala ang gawin niya sa akin. Alam kong sukdulan ang galit niya sa akin. Kung ganon, wala akong maitutulong sa'yo. Maging aral na sana sa'yo yan. Kaya siguro pinapangit ang mukha mo para wala ka ng malokong lalaki. Napahagulgol na lang si Melody habang naglalakad palayo. Nakakaawa man na naging kalagayan ng dalaga pero para sa pamangkin ko, tama lang ang ganung parusa sa kanya. Wakas,